Hello, everyone! Okay, Celestine Espinola po, Sharon Rose Master ng Concepcion Marikina Center. Okay, bago tayo mag-start, why we all stand up? Why don't we all stand up muna? Okay, medyo about face. Turn to the right. Massage nyo po yung sa likod ng kaharap nyo. Yan, para mag-circulate yung blood. Okay, massage. About face naman, sa kabila naman. Massage natin sa kabila. Okay, unti gigil. Kembot. Okay, palabahan yung sarili niyo. Okay, pwede na po. Take a seat na po. Okay, kasi may pag-aaral, yung 3 oras na pag-upo ay sedentary na. Kailangan natin gumalaw-galaw para yung blood circulation natin ay maging maayos. Actually, nakatoka po ako para sa Atomy Vision, no? Kasi ang Atomy Vision, ang purpose niya, para makita natin yung sarili natin sa mga nagtatagumpay sa Atomy. No? Dito pinapakita na sa Atomy walang mayaman, walang mahirap, hindi tinitignan kung ano natapos mo, anong estado mo sa buhay. In fact, marami pong naging successful na nauna sa atin na hindi nakapagtapos. Okay, sa China nga, merong na-promote na illiterate. Sinabi niya mismo, illiterate siya. That means, illiterate, ano ibig sabihin? Hindi marunong magbasa, no read, no write. Pero naging successful. Yun po yung purpose ng Atomy Vision. Para makapag-relate lahat ng tao sa mga naging successful sa Atomy. Pero bakit nangyayari, maraming members sa Atomy na taon na binibilang, hindi pa rin naging successful. No? Bakit bakit wala naman ritong una-una, 'di ba? Walang una-una, pwede ka pa nga unahan ng mga nasa ilalim mo. Pero bakit marami pa rin hindi maka-take off o hindi nagpo-progress? Kaya naatasan po ako na yung vision gawin nating paradigm shift. Okay, so para sa hindi nakakaalam, paradigm shift means mindset. Shifting ng mindset. Kasi naniniwala kami na ang success natin nag-uumpisa saan? Sa tamang mindset, no? Kaya sabi nga, kung titignan nyo yung mula sa Book of Genesis sa Bible, nung gumawa ang Diyos ng creation, mapapansin nyo, meron palaging duality. Di ba? Nung makita ni God madilim, nag-create siya ng light. Di ba? Nung makita, mag-create siya ng tao, gumawa siya ng male. Wala bang female? Male and female. Palaging may duality. May mga bagay na visible, may mga bagay din na invisible. Okay, sabi nga, sa pag-aaral ng mga sa psychologist, ang mind daw natin ay nahahati sa dalawa. Sa isang lugar na malamig, na Alaska, yung mga iceberg, normally ang nakikita lang natin, yung tip of the iceberg. Yung nakasubmerge na majority ng part niya, hindi natin nakikita. It's the same thing with our mind. Alam nyo ba yon? Na ang mind natin, yung 3% lang yung nakikita, yung tip of the iceberg. Yung 97%, yan yung bagay na nagko-control sa lahat ng desisyon natin sa buhay. No? Ano yung 3%? Ito yung mga visible things. For example, yung 5 senses. Di ba? Yung mata, yung feelings, yung touch, smell, yan yung mga bagay na nakikita natin at na ginagamit natin araw-araw. Pero yung invisible things, which is the 97%, which is the subconscious level, yan yung mahirap makita. Marami sa atin, hindi alam kung bakit walang resulta. Hindi alam bakit yung buhay niya hindi nagbabago. No? Kasi ang subconscious level natin, ito yung mga invisible things, which is our beliefs, na nanggagaling, normally, yung beliefs natin may kinalaman yung ating tradisyon or yung ating kultura. Do you agree?
Ay, gusto ko ayoko palagpasin to. Kasi merong kultura ang Pilipinas, ang Pilipino, na maganda. Agree tayo dyan, tama? In fact, yung nagpunta kami ng Taiwan, I think Korea o Taiwan, nakasabay ko yung mga Korean. Pag may mga Pilipinong kasalubong, marinig mo lang pag maiingay mga Pilipino. Pero pag nakikita kami, oy Pinoy! Nagbabatian ng mga Pilipino. Totoo. May pababang escalator, may mga paakyat, nakita ko agad mukhang mga Pilipino to. Pinoy! Oy, tawa, batian kami. Pero yung sila, wala akong gusto patamaan, hindi sila nagpapansinan. Kahit magbungguan na sila, pero iba talaga ang Pinoy. Sabi sa akin ng Korean, yan ang maganda sa mga Pilipino. No? Yan ang inahangaan ko sa Pilipino, yung culture nyong yan. Pero ang isang culture na hindi maganda sa Pilipino, alam nyo kung ano? Ano? Marami raw sa Pilipino ang tamad. Tamad. Isa pa, yung kulturang mali ng mga Pilipino, narinig nyo na to? Okay? Pag maliit ang kumot, yung iba hindi alam, buti na lang. Tama bang mindset yon? Tama bang paniniwala yon? Yun ang reason kaya maraming hindi na nagsisikap. No? Kasi para sa kanila, nabuhay silang mahirap, mamamatay silang. Kaya may mamimit kayong mga ganyan. No? Pag nakamit kayo ng tao na sinabi, okay na ako. Basta kumain na 3 beses ang araw. Wala akong gusto patamaan. Baka may matamaan. Yan yung mga taong mahirap na maging successful. Kasi okay na siya eh. Okay? Ang problema, pag nagka-problema. Pag may nagkaroon ng financial problem sa pamilya, sa kamag-anak, wala siyang magagawang tulong. Tama ba? Kasi kung ikaw mismo may problema sa pera, paano mo tutulungan yung ibang nangangailangan? Actually, bukod dyan, meron tayong mga hidden desires na tayo lang nakakaalam. Meron tayong mga takot na hindi naman takot ng iba pero sa atin takot. Meron tayong mga sabi nga, may yung mga daily choices natin, kung anong susuotin natin, anong kakainin natin, tayo yung nagde-decide. Tama ba? Based on our beliefs. Kung ano itsura ng katawan natin ngayon, payat, mataba, sexy, hindi, may kilalaman yan sa araw-araw nating choices sa kinakain. Tama ba? And sabi nga, that yung ating mga beliefs will eventually shapes who we are as a person. Narinig nyo na yung RAS? RAS? Yan yung sinasabing reticular activating system. Or simple, mindset. May pag-aaral, ang RAS daw, lahat tayo meron. Sa bata, wala pa. Tignan nyo. Pag ang baby ba, nilapag mo sa lamesa at gumapang yan, pagdating ba sa dulo ng mesa, tutuloy yan o i-stop? Yes, kasi ang RAS ng bata hindi pa develop. Pero tayong matatanda na, pag dumating ka sa pinakadulo ng mataas, hindi ka tatalon, alam mo mapapahamak ka. Okay, yung RAS, ang problema, maraming RAS na mali. Yung maling paniniwala. For example, may pag-aaral na ginawa, may babae, nagtataka siya, mataas ang posisyon niya, pero palagi siyang broke financially. Nagtataka siya, nagpa-psychologist siya. Sabi ng psychiatrist. Sabi sa kanya, ano ba yung traumatic experience mo? Bakit ganyan? Parang galit ka sa pera. Hindi siya marunong mag-handle ng finances. Kwento niya yung traumatic experience niya, yung mamatay ang father niya sa harap ng lamesa. Bumagsak pa sa kandungan niya. Kasi namatay yung father niya dahil nag-aaway sa finances, na heart attack yung father niya mismo sa lamesa. Kaya hindi niya makalimutan nang tumatanda siya, ang sinisisi niya, yung pera. Kaya namatay ang tatay niya, kaya wala siyang tatay dahil sa pera. Kaya kahit anong gawin niya sa finances, hindi siya marunong mag-handle. Parang galit siya sa pera, waldas ba? Kaya yun, nung ma-handle yun at na-correct yung mindset niya, nagbago po yung kanyang mga desisyon sa buhay. Okay, reticular activating system. Baka meron tayong belief na pumipigil sa atin sa tagumpay. Guys, ano yun? Maraming tao punong-puno na negatibo yung mindset. Naniniwala kayo may mga taong ganun? Habitual way of thinking nila mag-isip ng problema. No?
imbis na solusyon. Tuloy tayo. Sabi rito, sabi ni Tony Robbins, kilala niyo si Mr. Tony Robbins? One of the most powerful personal development trainer. Ang mini-mentor niya mga presidente ng bansa, mga CEOs, mga king and queens. Okay, sabi niya, there are 3 P's that are stopping us in our progress in every areas of our life. Meron daw 3 P na pumipigil sa atin maging successful sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Hulaan nyo ano yun? Problema sa pera. Yung problem. Naniniwala ba kayo may mga tao hindi na mawawala yung problema sa pera? May mga tao bang yung problema sa pera nila, katatandaan nila hanggang mawala sila sa lupa? Yung problema sa pera, kasama pa nila. In fact, maipapamana pa. Gusto nyo ba mawala yung problema sa pera? Gusto nyo ba mawala ng problema sa pera? Yung iba sasagot lang, hindi pa kaya, no? Actually, isa lang aspeto sa buhay natin ang finances o yung career. Sa relationship, isa rin yan sa issue. Okay? May mga tao, di ba napansin nyo? May mga tao na simple lang yung trabaho pero ang bilis magtagumpay. May mga tao naman, ang sipag-sipag, hardworking, pero hindi pa rin makaahon sa hirap. Okay, narinig nyo na yon? Nagdadrive siya, apak ng apak sa gas, hindi tumatakbo yung kotse. Bakit? Nakaapak naman siya sa gas, todo naman. Pero hindi umaandar yung sasakyan. Why? Sa palagay nyo bakit? Kasi walang gasolina. Good point, good point. Pero ang totoo, may gasolina yon. Pero hindi pa rin tumatakbo dahil nakaapak yung isang paa sa brake. Kaya naman pala, may mga taong ganon. Baka isa ka doon, tignan natin. May mga tao, yung nga, ang problema, ang tingin nila sa problema, permanent na. Ibig sabihin, kahit anong sipag niya, palagi siya nag-e-expect ng problema. Naniniwala ba kayo ang problema, temporary lang? Naniniwala ba kayo ang problema, temporary lang? Pakibasa. May mga tao na ang tingin nila sa problema, hindi mawawala. Guys, paano mawala ang problema sa pera? Sa lahat ng bagay? Paano? Paano ba mawala ang problema? Solusyonan. Natawa pa. Nakakagulat ba yun? Di ba? Ang problema sa pera, hindi ine-entertain. O ang problema sa lahat ng bagay, kailangan mong harapin at solusyonan. Tama ba? May mga tao ba katabi nyo? Tingnan nyo yung katabi nyo. Tingnan nyo yung katabi nyo. Mukha bang problematic? Yes daw. May sumagot na yes. Sino yun? Hindi okay. Guys, may mga tao pag nakita mo, unang-unang kita nyo pa lang, walang lumabas sa bunganga, puro problema. Tama ba? Na tuwing makikita mo yan, palaging may problema. No? Pati problema ng kapitbahay, pinoproblema. Tama ba o tama? Tawa tayo ng tawa, baka tayo yun. Okay. Pangalawang problema. 3 P yan ha. Sabi ng maraming tao, may mga tao, ang tingin nila sa problema, pervasive. Ano sa Tagalog ng pervasive? Nakakalat. Kung may problema ang kapitbahay ko, may problema ang bayan, lahat ng tao may problema. Ang tingin niya sa mundo, punong-puno ng problema. Yun ang problema. Kasi ang tingin niya, natural ng problema. Sa totoo lang, hindi totoo yan. Do you agree? Yan yung wrong belief. Marami tayong belief na akala natin tama, pero ang totoo, mali pala. Nasa Proverbs po yan. Ang Diyos mismo nagsabi, there is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. Proverbs 14:12. Sabi ng Diyos, merong daan, way, na akala ng tao tama, pero pagdating sa dulo, mali pala. It's a warning to all of us. Huwag tayong magmarunong sa Diyos. Kaya
Sabi niya sa Proverbs 3:5-7, trust the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. And in all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Anong sinasabi? Pag nagmagaling tayo at umasa tayo sa sariling dunong, mapapahamak tayo. Naniniwala ko ang problema is part ng buhay natin. Tama? Diyan tayo nagiging matibay. Diyan tayo nag-grow as a person. Hindi siya nakakalat. Ang problema ay may solusyon. Meron din siyang origin na kailangan natin alamin. The third P na sinasabi ni Tony Robbins, problem is, maraming tao, ang thinking niya, personal ang problema. Kaya ako hindi maging successful kasi hindi ako nakapagtapos. Kaya ako hindi maging successful kasi wala akong pera. Kaya hindi ako maging successful sa Atomy, wala akong pambili ng product. Personal. Kaya ako hindi maging successful kasi yung sponsor ko pasaway. Naghahanap ng sisi. Pinepersonal niya yung problema. Guys, totoo, ang problema hindi personal. Actually, spiritual. Spiritual talaga yung issue, lahat ng problema natin. Gusto ng Diyos, solusyonan natin yung problema ng kasama siya, ng nakadepend sa Kanya. Do you agree? Pero may mga practical way na pwede nating gamitin para ma-eliminate natin yung maling beliefs. Those 3 P's should be eliminated in our beliefs. Do you agree? Kailangan mawala yung mga ganyang problema? Sabi ko nga sa inyo, kailangan solusyonan. Kasi kung 50 years old ka na, 60 years old ka na, hindi pa rin nawawala yung mga problema mo sa finances, sa health, actually even sa health. In fact, marami tayong problema, bago dumating, mape-prevent na natin siya. Do you agree? Do you really agree? For example, finances. Okay? Kung may problema ka sa finances, bago dumating yung problema, honestly, masusolusyonan na. Yun nga ang reason kaya may Atomy. Di ba? Yun ang reason kaya may Atomy. Okay. Ito na. Overcoming those wrong beliefs. Ang pinaka-better way para mabago natin yung maling paniniwala, alam niyo anong pinakamagandang basihan? Anybody? Ano yung pinakamagandang basihan ng katotohanan dito sa buhay natin? Anybody? Actually, ang Biblia, di ba, ang lahat ng bagay, di ba, may manual? Pag bumili ka ng appliances, ng kotse, pag hindi mo sinunod yung manual, masisira yung appliances mo, yung sasakyan mo. Ganon din with our life. Ang pinaka-manual nating human being, walang iba, kundi yung Bible, yung salita ng Diyos. Kasi siya gumawa sa atin, tama? Para maayos natin yung mga aspeto sa buhay natin, iba-ibang aspeto sa buhay natin, sa Kanya tayo magre-rely. Ito na. Number 1, we need to apply the 8 core to success daily. Like for example, 8 core, para sa hindi pa nakakalam ko ano yung 8 core daily success steps, tanungin nyo po yung sponsor nyo. Or, i-type nyo sa YouTube, Atomy 8 core daily success steps. Tinuturo po dyan yung 8 steps every day na dapat nating ginagawa kung gusto natin maging successful. Una, reading positive books. As exercise to the body, reading is to our mind. Kung gusto mo palakasin yung muscle mo, yung katawan mo, mag-exercise ka. Pero kung gusto mong palakasin yung mindset mo, kailangan magbasa ng mga libro. Isa sa ang rekomendado kong libro bukod sa Bible, yung libro na authored ng ating CEO Fark. No? Available po yan sa ating website. Wala nga lang siyang points, no? Ba't nga pala hindi nilagyan ng points? Anyway, tuloy. Number 2, pakibasa po. Okay, guys, napaka-importante pala na bantayan natin kung ano yung focus natin. Okay? What we focus on is what we feel. Do you agree? Kung ano yung na-entertain ng mind mo, apektado yung emotion mo. Do you agree?
Yes, subukan yung isipin yung mga problema nyo. Sa isang umaga, isipin mo yung mga gumawa sa'yo ng masama. Ano mararamdaman mo? Magiging masaya ka ba? Magte-thank you ka ba? Hindi. Mawawala yung, masisira yung mood mo, di ba? In fact, magugulat ka sa mind natin ha. Nakakatuwa yung mind natin. Aralin nyo. Kung anong ine-entertain mo, magugulat ka, may mga suggestion pa siya. Parang YouTube. May mga suggestion pa na marirecall mo yung mga problema na marami pang problema. Kaya yun ang reason, sabi nga, focus equals feelings. And feelings equals the reality to most people. Hindi ka ba nagtataka minsan, wala ka sa mood? Wala naman nangyayaring masama sa'yo. Wala ka lang sa mood. Pala, last night, nag-entertain ka ng negative. That is why most people are frustrated, anxious, insecure, and not happy. Why? Kasi yun ang iniisip mo palagi, palaging negative. Kaya pala maraming taong depressed ngayon. Ang daming taong depressed. In fact, even ng mga doctors, hindi maipaliwanag kung saan ang gagaling yung depression. Di ba? Kasi hindi mo alam, yung mind mo nga nagsasuggest pa ng mga negative. At ma-attract mo, panoorin yung mga negative. Kaya magulat ka na lang, sobra ka ng, yung sinasabing deep loneliness, na akala mo na lang buong mundo hindi maganda nangyayari. Ikaw rin nag-decide. Make a decision to control your focus. Ano ba yung ine-entertain mo palagi? Question. Ito yung tanong. Question. Pakibasa po. Obserba mo sarili mo. Ano yung palagi naglalaro sa isipan mo sa buong maghapon? 1. Nakapokus ka ba kung anong meron ka? O nakapokus ka dun sa wala ka? Maraming tao, kaya palaging wala, kasi nakapokus. Nakakatawa, pero totoo yan. Totoo yan. Yung mga taong grateful, nagpapasalamat sila kung anong meron sila palagi. Tama? Pagising sa umaga, pasalamat ka na kaagad. Kasi buti nga, may mga tao reklamo, wala akong tulog, palagi na lang walang tulog. Pasalamat ka. Yung iba, buti ikaw may tulog, yung iba wala nang gising. Honestly, ito totoo. Number 1 reason bakit may mahirap, ungrateful people. Ungrateful. Gusto mo ma-achieve, gusto mong i-bless ka ni God sa mga dreams mo? Nakalimutan mo pang pasalamatan yung meron ka. Paano niya ibibigay yung wala sa'yo? Tama? Ang hirap sa part ni God ibigay sa mga taong selfish o ungrateful, yung mga bagay na gusto nila. Ungrateful ka, paano ka i-bless? Bilangin mo muna yung mga blessing mo bago ka mag-request. Bago ka tumingin doon sa, actually, biblically, hindi ko makalimutan yung sinabi ni God, you don't have because you don't ask. Okay? But when you ask with wrong motives, kaya hindi niya bibigay. Pero may sinabi pa, hindi yun. Sabi niya, those who have will be given more. Narinig niyo yan? Those who doesn't have, even what he has will be taken away from him. Ano yung sinasabi niya? Ano yung meron na magkakaroon pa? Yung wala, lalong mawawalan. Actually, yun. Walang gratitude. Hindi ka nagpapasalamat, lalo kang mawawalan. Sabi sa pag-aaral, majority ng average person, they tend to focus on what they don't have. The average people tend to focus on we don't have control. Ito isa sa mga struggle natin ngayon, kasama ako dyan, yung issue ng gobyerno, yung corruption sa gobyerno. Tama? Ang hirap niya, lalo na pag gusto mong pigilan, mamaya susulpot na naman yung topic. Guys, isa yan sa curse na dapat nating iwasan. Wala naman tayong control eh. Kahit anong gawin mo, si God lang naman may control, tama? Bakit hindi natin ipasa Diyos? Kasi sabi naman niya yan eh.
Kung babalik tayo sa sinabi niya, sumunod ka sa namumuno. Romans 13, verse 1 to 3. Sinabi rin sa Titus, verse 3 to 1. Sumunod tayo sa namumuno. Kung masama man yan, alam naman ni God. Si God na bahala. Pero wag tayo magmayabang. Nakala mo, tayo mas magaling, dapat tayo yung pangulo. Wala tayong control. That's the reason, wala. Wala kang kikitain pag nakapokus ka sa mga bagay na wala ka namang control. Yes? Palapakan niyo yan kung totoo. Sabi nga, no wonder most average person are fearful, anxious, highly stressed, anger, and even in deep depression. Ang daming makakausap, di ba? Pag fanatic ng politiko, nagagalit. Galit na galit. Akala mo naman siya hindi nagkakasala. Ang sinasabi ko, kung ikaw, baka kung ikaw naging politiko, baka magnakaw ka rin naman eh. Sino ka pa? Di ba? You never know. Lahat naman tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. Tama? Lahat tayo. Romans 3:20, walang taong malinis. Lumilinis lang tayo sa tulong ng Panginoong Hesukristo. Palapakan nyo yan. O para ako nag-preach, no? Okay. Okay. Question. Question na naman. Para sa iyo to, ha? Do you tend to focus on the past, the present, or the future? Eto, may mamimit kayong tao. Pag nakakausap mo, palagi niya sinasabi yung mga past failure na. Naloko ako. Ganito ako. Puro problema in the past. Tama ba? Hindi nakaka-move on. 30 years na nangyari sa kanya yun. Hanggang ngayon, kinikwento pa rin. Guys, tanong, ano talaga yung naglalaro sa isip mo dyan? Ano yung ine-entertain mo sa magap? Yung nakaraan mo, yung present, or the future? Tanong, sa tatlong tao, sino yung mas masaya dyan? Yung nakapokus saan? Actually, sa present. May libro na tinuturo niya, you need to learn how to be in the present. Ano yun? Yung ngayon. Kung anong meron ka ngayon, entertain mo, pasalamatan mo. Yun yung kanina sinasabi. Kung thankful ka sa ngayon, mas magiging maganda yung direksyon ng buhay mo papunta sa future. Tama ba? Kaya kung palagi kang malungkot, isa lang ang dahilan yan. Baka yung naglalaro sa utak mo, puro problema nung nakaraan. Na? Move on. Baguhin mo na yung story ng buhay mo. Past is past. You are new. Every day is a new beginning. Tama? Every day is should be a new you. Binigyan tayo ng opportunity ni God na magbago every single moment of our life. Do you agree? Ang pagbabago, hindi ang pinapatagal. Bakit? May pag-aaral niya, yung tao pwedeng magbago in a split second. Alam niyo ba yon? Pag may taong depressed, kuha ka ng baril, tutukan mo ng baril. Sabihin mo, pag hindi ka nagsaya ngayon, babarilin ko ulo mo. Ano sa palagay niyo reaksyon ng tao? O, sige, tuloy mo. Magsasaya na yan. Magsasaya na. It's a decision. Split. Actually, ngayon pa lang, pwede ka na maging masaya kahit wala ka pang pera. Yes? The reason nga kaya walang pera yung tao dahil palaging malungkot. Kaya malungkot kasi hindi grateful. Kung magiging grateful ka sa buhay, ma-attract mo yung mga blessing na lalo ka magpapasalamat. Tama ba? Palakpakan nyo naman yan. The key is, if we focus on the past, we know we cannot change it. But we definitely can learn from it. We can focus on the present and be happy by counting our blessing with a grateful heart. Tanong, kailan ka pa naging grateful sa sponsor mo? Nagpasalamat ka na ba sa... Actually, yung Mir pack na dinala ka rito ng sponsor mo, sapat na yon para magpasalamat ka. Tama ba?
Palapakan nyo naman yung sarili nyo. Kapag hindi ka nagpapasalamat sa sponsor, anong tawag sa'yo? Anong tawag? Ungrateful na. Kaya yung sponsor mo, para mapakita mo yung gratitude mo, mamaya i-treat mo yan ng merienda. Totoo. Totoo, kung grateful ka talaga, isipin mo kung ano yung magbabigay mo sa kanya para mapakita mo yung gratitude mo. Tama ba o tama? Oh, pag hindi mo pa ginawa yan, ungrateful ka. Okay. Okay. Sabi rito, then we need to focus on creating a vivid vision of what we want to become. Guys, habang nagpapasalamat ka in every single day, moment ng buhay mo, nangingi ka ng request kay God na, God, sana ganito yung maging future ko. God, specific, sana tulungan mo kong maging sales master kung hindi ka pa sales master, tama? Gusto ko talaga maging imperial lord. Pero kailangan mo na dumaan sa sales master. Okay. Ang galing ng ginawa ng Atomy. Tinuturo niya yung biblical principle. Katulad niyan, creating the vision. Wala yan sa school. Electrical engineer na tapos ko. Walang teacher, marunong yan. Hindi nila to alam. Kaya nga after nung reunion namin ng high school, oy, wala akong gusto patamaan ha. Halos lahat ng teacher namin, broke. Oo, may sakit na, wala pang pera. Oy, wala akong pinapatamaan. Pero totoo yun, sa teacher ko yun. Hindi ko alam sa teacher nyo, no? Kasi, kaya naawa kami, nag-aambag-ambagan kami para may pera man lang sila. Kawawa, di ba? Kasi no work, no pay sila, hindi nila alam. Okay. 3 simple daily habits. Naniniwala ba kayo na kailangan natin ng habit? Kung mga tao mahirap, may habit, ang mga successful, may habit din. Kung ang habit mo, poor habit. Ano yung poor habit? Isa sa mga problema ng mindset ng mahirap, wala akong sinasabi, lumaki ako sa squatter, kaya hindi ako kinahihiya kung saan ako nang galing. Napansin ko sa squatter, palagi sa aming piyesta. Oo, araw-araw may inuman. Nagtataka nga ako kung saan sila kumukuha ang pera. Sabi ko, ang enjoy na enjoy yung mga tao sa kahirapan. Baka naman yung katabi mo, nag-i-enjoy sa kahirapan. Baka yung member mo, nag-i-enjoy sa kahirapan, kahit anong pilit mo sa Atomy, hindi ang kikilos. Kasi nag-i-enjoy na siya eh. Kaya, eto yung habit. Kung gusto natin maging successful sa lahat ng aspeto ng buhay natin, umpisahan natin sa simpleng paggising ng maaga. Do you agree? Ang taong naging successful sa buhay, hindi tamad. Do you agree? Yung mga taong tulog, palagi tulog ng tulog, sabi sa Bible, sige, matulog ka maghapon. Okay, darating sa iyo ang kahirapan. Wake up early with a purpose. Hindi ka lang gigising na umaga, walang gagawin, o magko-computer, mag-internet. Anong purpose mo dapat? Dapat mag-improve mo yung sarili mo by magbasa ka ng mga positibong, actually Bible ang isa sa pinakamagandang paraan pag-uumpisa ng araw. Gawin mo ng umaga, kumuha ka ng spirit, ng energy, lakas sa taas. Meditating. Sino sa inyo marunong mag-meditate? Oh, bibihira lang. Ang meditation, actually nag-aral pa po ako niyan. Transcendental meditation. Napaka-powerful pala niyan. Kailangan mo palang tanggalin yung mga cobweb, yung mga parang, ang mind pala natin, parang may mga damo-damo na tumutubo. O mga negative na kailangan mawala. Kailangan mag-reset to zero. Okay, ganun, parang computer, parang cellphone, napupuno, di ba? It's the same thing with our mind. Meditation is one way para maalis yung mga hindi dapat mabawasan, kumbaga, mag-reset. Success is a habit. Habit can be learned. Do you agree? Ang success pala is habit. Hindi yan one time, hindi yan paminsan-minsan. Habitual na, ginagawa mo na. Pareho ng thinking. Kung ang isip mo palagi naglalaro, palagi negative, mahirap baguhin yan basta-basta.
Tama? Kaya kailangan sumama ka palagi. That's the reason kung bakit may ODS tayo. Kasi ang ODS, sabi nga nung narinig ko, para tong charging station natin. Parang cellphone, pag hindi ka nagpapa-charge, lobat ka. It's the same thing with us. Kapag hindi ka nagpupunta rito sa mga meeting natin online, virtual, offline, face-to-face, manghihina ka. Darating ang time, wala kang production. One of the most dangerous thing in life is, pakibasa? Yan daw ang pinakanakakatakot na bagay sa isang tao. Sa Atomy, marami tayong mamimit, lalo na yung mayayaman na, yung mayroon ng estado sa buhay, mahirapan ng paupuin dito. Tama? Ay, alam ko na yan. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Oh, ang tawag natin dyan, acne, AKNY, alam ko na yan syndrome. Mahirap na yung pag ganun. Pag ganyan din ang thinking mo, mahirapan ka. Para kang kamatis na hinog na. Susunod, mabubulok. No, iwas na kayo dun sa ganun tao, no? Kasi ang bulok, pag pinagsama-sama mo sa hindi bulok, magkakahawa-hawa yan. Number 2. Una, dapat maaga gumising. Second, take massive action. Napaka-importante pala ng action. Do you agree? Kasi kahit gaano kaganda Atomy, kahit gaano kaganda ang produkto natin, kung hindi ka namang gumagamit, di ba, drawing lang siya. Wala kang maikukwento pag wala kang ginagamit. Why most average people don't take action? Ito yung tanong. Sa palagay nyo, bakit maraming tao, average people, hindi nagte-take ng action? Anybody? Ano yung dahilan? Bakit maraming tao, gustuhin man nila, hindi sila makatake ng action? Why? Ano yan? Hindi na unawaan. Pwede, tama, pwede. Actually, ito. The reason kaya hindi kumikilos yan, duda pa siya eh. May takot siya. Ano yung mga takot? Maraming klaseng takot. May mga taong takot mag-fail. Do you agree? Ay, kasi lahat ng tinayo ko, lahat ng negosyo ko nalulugi. Baka malugi na naman ako. Takot na mag-fail. Do you agree? Sino bang gusto mag-fail? Tama? Pero mali. Alam nyo ba ang failure? Recipe yan ng tagumpay. Tama? Fear of rejection. Sino sa inyo ang gusto ma-reject? Gusto mo ma-reject? Tama! Dapat pag hindi ka nare-reject, hindi ka nagtatrabaho. Rejection is part ng ating negosyo. Kaya dapat, intindihin mo, may rejection ba sa Atomy? Actually, to be honest, kung tama ang intention mo, wala dapat rejection. Yun yung tinuturo ng mindset. Kung mindset mo ay may makukuha ka doon sa taong nire-recruit mo, pag umayaw yun, nawalan ka talaga. Kasi ang intention mo may makukuha eh. Kahit umayaw siya, psychologically may effect sa'yo. Kasi umayaw eh, may nawala. Pero, pag ang intention mo tulungan, pag umayaw siya, walang nawala sa'yo kasi tulong naman, tama. Palakpakan yung sarili niyo. Pilitin nating baguhin yung mindset. Tulong, hindi selfish reason. Dapat out of love, out of charity, pagtulong. Tama ba? Kaya yung nag-invite sa'yo, pasalamatan mo dahil gusto ko niyang tulungan, maging healthy, maging financially successful. Palakpakan nyo naman yan. Fear of the unknown. May mga fear na hindi natin alam kung saan nanggagaling. Tama? Tama? Pag pumunta ka sa lugar na hindi mo kabisado, takot ka. Tama? Ay, mali pala na pipindot ko. Fear? Alam nyo ba meaning talaga ng fear? Akala mo lang totoo yung nangyayari. Yung mangyayari, negative lang kasi yung naglalaro sa isip mo. Pag negative nga, hindi ka magte-take ng action. Pero pag positibo, di ba yung faith, kabaliktaran ng fear? Faith.
Faith is being sure of what you hope for. Faith without action is dead. Ibig sabihin, kaya ka nag-iimbita, naniniwala kayong taong to, kailangan yung produkto, kailangan yung sistema. Tama? Pag positibong pananaw mo, ma-overcome mo yung fear. Sabi nga, if you want to increase your success rate, double your rate of failure. The people who succeed are not the one who never fail, but they are the one who failed many times but never give up. Do you agree? Yung mga tao pala nagtatagumpay, dumaan sila sa maraming failure pero hindi sila sumuko. Sabi ni Brian Tracy, failure is a prerequisite for great success. If you want to succeed faster, double your rate of failure. The more marami palang failure, the more mas malapit ka sa tagumpay. No? And then, treat failure as, instead of saying I failed, say I learned. Maganda ba yan? Diba? Dapat hindi natututo tayo sa pagkakamali. Instead of hiding from failure, welcome it as part of our journey. Panahon na para matupad yung pangarap mong bahay. Panahon na para matupad yung pangarap mong sasakyan. Panahon na para matupad yung pangarap mong travel. Panahon na para mabura na yung problema mo sa pera o sa mga relasyon. More importantly, panahon na para magdesisyon ka. Guys, kailan ka magdi-dinner sa lugar na gusto mong puntahan? Sa mamamahaling restaurant na dating hindi mo nakakainan. Kaya sabi, ito yung pinaka-last. Sabi, unless the Lord, sabay-sabay po natin basahin. Unless the Lord build the house, the workers labors. Pag hindi natin inuna si God o in-apply, center si God, sayang lahat ng ginagawa natin. Pakibasa, do not worry about what to eat or what to wear, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Palakpakan nyo naman yan. Yan yung sinabi sa atin ni God, nagabay natin, unahin natin siya. Okay? Kasi pag hindi natin siya inuna, sayang lahat ng ginagawa natin. And then finally, gusto kong panoorin natin yung success ng isa sa mga sponsor natin and ma-visualize nyo yung sarili nyo as a successful person din sa Atomy. Siya po yung sponsor natin na marami nang dinaan ng failure pero naging successful. Words over matter. Kung ano raw sasabihin ng labi mo, alam nyo ba, nung mag-umpisa mag-create ang Diyos, everything starts with the Word. Diba? In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Lahat na-create because of the Word. Yung future mo makikreate because of your Word. Nalalabas sa iyong labi. Mag-uumpisa sa iyong mind, heart, and your mouth. No? Ngayon, sabay-sabay natin i-declare, I will become an imperial master. Bibilang muna ako, bibilang ako. Then, go, go, go. Tatlo yun, no? 1, 2, 3. I will become an imperial master. Go, go, go! Marami pong salamat.